To this video mga lods, sarap matulog na sa puno. Ako nang lalim sa puno ng kahoy, tapos breezy. Kalamiin naman matulog, pero matulog sa di siguro ko diri kadyot kasi hintayin ko yung mga kasama ko. Mamaya pa nga sila may trabaho din. At saka hinahinay lang po kong trabaho ba kay para wala ko'y sweldoan. So ito, ipaglaban natin si Lods. Sa tinuoray lang mga lods, walang samaan ng mga loob sa mga taong syempre pangarap din maka-experience sa magkaroon ng sasakyan. Parang minsan yung iba sa utak nila is proud sila na meron silang mga sasakyan, pero I don't know how it works for you kasi para sa akin iba-iba kasi tayong mindset iba-iba tayo din ng emosyon, kaya mahirap i-explain. Baka sabihin niyo, experience mo na, preference mo yan. Pero para sa akin, 360 ang problema ba? I-dissect natin yung problema dito sa Canada. Bakit kaya na maganda may sasakyan, maganda ding hindi walang sasakyan? Parang ganon ba? So, ito yun mangyayari mga lods. Pag yung trabaho ninyo, malayo yung tinitirahan ninyo, minsan iniisip niyo doon sa tinitirahan niyo mura. Kasi yung magmumove kayo doon, mamamahalan na kayo. Pero hindi din niyo naisip yun, kumuha kayo ng sasakyan, magkano yun? Kaysa tumira din kayo doon sa malapit-malapit. Buti pa yung tumira ka ngayon ng mahal kasi may chance ka pa dyan na umalis para mabigyan mo ng solusyon. Pero may payment ka na, mahihirapan ka na, wala nang solusyon yun. Yung iba kasi nakikita ko, ang bago pa ng sasakyan, pero yung trabaho nandyan lang. Kahit sasabihin pa niya nga sa winter time, hindi ka talaga mapoprosindong kung maglalakad ka kahit negative 70 pa. Sadyang may sakit ka lang sa utak, may pinaglaban ka lang talaga, kaya kumuha ka ng sasakyan. Yung katulad ko sa negosyo ko, A to Z yung driving ko. So kailangan ko ng reliable na sasakyan, kailangan ko mangutang ng sasakyan. Wala namang issue, walang problema kasi yung negosyo ko kaya niyang bayaran kahit $3,000 pa yan ang car payment ko. Pero sa inyo, yung 3,000 nga, di nga halos ninyo yan income. Nagtatabi pa kayo na para ipambayad ninyo sa mga sasakyan ninyo. Nabuang na. Pero lagyan ko kilala, ay Diyos ko. Parang everyday itlog na lang kakainin nila at saka noodles. Na kaya mo yan na kumain ng itlog o noodles para isacrifice mo para sa mga payment mo. Bakit hindi mo pwedeng isacrifice na magkaroon ka ng maraming pera na sa bangko na yan, na pagdating na parang pwede mo din i-cash yung sasakyan na yan? Bakit talaga uunahin talaga yung magandang buhay na convenient ka, na nahihirapan ka at the same time? Hindi ko yun na nagigets. So dito sa Canada, may paraan, Lods. If you live in a big city, hindi mo kailangan sasakyan. Kasi kung sasabihin mo, kailangan mo din mag-2 job, kailangan mo din na makuha ng sasakyan. Una, may traffic. Pangalawa, kung ilan lang yung kikitain mo sa second job mo, tapos nagbabayad ka ng car payment, yun pa rin. Buti na lang hindi ka na nag-second job. Natutulog ka na sa bahay pagka-after ng trabaho mo. Nakapahinga ka pa, nakarelax ka pa. Kaysa talagang naka 8 hours ka na, pupunta ka pa sa another 8 hours na naman. Tapos ang kikitain doon, pambayad lang sa sasakyan mo. Ano yun? Tinambaluslos or tinambalusi? Yun mga lods, no? Maganda ang may sasakyan, pero minsan mag-iisip ka, kung malayo yung trabaho mo, need mo ba talaga yun? Pero may sikanhan man, bakit talagang papahirapan din yung sarili mo na magbayad doon sa brand new? Ang pangatwiran mo, wala ka kasing ipambili sa second hand. Ba't hindi mo talaga ding ipupursige yung sarili mo na mag-ipon ka talaga? Same thing as mayroon kang car loan na binabayaran for 6 months, tiniis mo yun tabi para mayroon kang pangbili ng second hand. I don't know kung nasaan yung mga utak yung ibang mga tao minsan. Kung sasabihan mo, hindi yan sila nakikinig. Bakit? You're toxic. Pangalawa, meron silang sarili nilang mundo na pinaglaban. O bahala silang mahirapan, wala na tayo pakialam. Kana si pangutang mo daw, ako mo i-advise. Kung gusto niyo i-refer tapa mo para may referral fee ko. Pagpahirapan ko yung sarili ko din mag-expand dito at kuan sa inyo. Magbigay advice. Magkuha na kayo ng magandang sasakyan. Ay, maganda yan. Ay, magtusa kong istorya kung gusto. Basta siya, makasave ka. Imagine kung $700 a month na imong payment, plus itapon pa nimo ang gas, plus itapon pa nimo ang kaning ang kuan. Kung siguro kung mag-cab ka everyday, basing na ay monthly nga payment lang sa cab, nga di ka every sakay nimo. Diba? You have to kuan. Kanang negotiate nila, basin di ay malay nimo. Kaya di kay diretsoon nimo i-close nimo imo ang
utok sa pag-iisip na, hindi, kailangan ko talagang kumuha ng bago, ada. There you go. Good luck sa payment. Muna na, sige, mag-goal for today's video.